Guys, bali maglalagay tayo ng kwento no, ng porcelain. Single porcelain para may makapitan yung service drop papunta dun sa may service pole. Hindi tayo yung nag-wiring dito. Hindi na nalagyan ng service ay ng single porcelain para may kakapitan yung service drop. Bale, ito yung one guys, service entrance. Gumagalaw-galaw. Hindi siya dapat ganito guys. Then yung pagka-bend is negative. Hindi tayo yung nag-install dito sa mismong bahay. Bali, nagpadagdag lang siya ng 8 na pin light. Then pina-check itong ginawa nila. Sa electrical, meron mga napansin akong hindi tama yung mga pagkagawa guys. Ito. Parehas silang color black itong wire ng kanyang service entrance number 14. Then dapat sana to guys maayos, hindi siya ganito. Bali single porcelain lang yung ikakabit natin dito. Guys, bali dito natin ilalagay yung single porcelain. Bali gumamit ako ng kwan dito guys ng rotary hammer nitong chipping gun guys. Bali 4 na dynabolt ang ilalagay natin dyan sa may concrete wall guys. Dyan natin ipapakapit yung kanyang mismong single porcelain guys. Tawag dito guys is dynabolt. Guys, bali yung dynabolt na yan is yan yung ilalagay dyan sa mismong binutasan natin. As you can see guys, na pinasok ko dyan sa may binutas ko. Then gumamit ako ng martilyo guys para bumaon yung dynabolt na 4 na piraso guys. Bali nung okay na guys, naipesto ko na tong 4 na dynabolt is isinunod ko naman tong heavy duty secondary rack with spool insulator guys. Bali may 4 din yan na washer, then 4 din na tornilyo yung ilalagay natin dyan guys. Guys, bali pagka ito tornilyo nyo na tong heavy duty secondary rack with spool insulator is make sure na yung mga 4 na tornilyo nito din washer is mahigpit yung pagkakalagay guys. Ibig kong sabihin guys is yung hapit na hapit, talagang hindi dapat siya gumagalaw. Then pag hinila mo hindi siya maaalis guys yung spool insulator guys. Bali yan kasi guys is dyan natin itatali yung service provider wire guys, yung service drop papunta dun sa may service pole guys. Bali dyan guys is magsasama yung service entrance wire, then yung kanyang service provider wire guys, yung service drop guys. Dyan yung mismong splicing guys, para hindi kung saan tinatali yung mismong service drop guys, yung pagaling dun sa may service pole guys, sa may poste ng service provider guys. Gaya nyan guys, ang ginawa ko dito is talagang hinigpitan ko siya ng maigi para hindi siya basta-basta maalis guys, matanggal kung sakaling meron man malakas na hangin or may mga puno na pwedeng maputol, matanggal guys, lalo na pagka may bagyo, pagka nadaganan niyang wire, yung service wire guys na galing dyan sa may service provider is hindi siya basta-basta matatanggal guys kung maganda yung pagkahigpit niya ng tornilyo ng dynabolt guys, then yung pagka butas dyan sa may concrete wall guys. Bali dito guys is talagang hinigpitan ko ng maigi, ginalaw-galaw ko pa yung mismo spool insulator kung mayroon siyang maluwang na area is hinihigpitan ko siya guys. Guys, okay na tong in-install nating heavy duty secondary rack with spool insulator guys.
Bali yung lineman na ang maglalagay nung kanyang service drop wire guys. Then sila na din ang magi-splice dun sa may kanyang service entrance guys. Okay na to guys. Okay na guys to. Yung single porcelain. Bali yan yung kakapitan ng service drop. Papunta dun sa may service provider pole. Sa may poste. Dito yung kanyang kakapitan. Bali yung electrician na gumawa dito guys is hindi niya na nilagyan ng ganyan. Ang problema yung PVC conduit palabas sa may service entrance is gumagalaw-galaw. Nakakuan lang siya guys sa may spandrel. Ayan o. Hindi siya nakafix guys. Ito okay na to, meron na siyang kakapitan papunta dun. Service pole.